Kunjing. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang buhay na buhay siya. Lahat ng sandali, walang makalilihim sa Kanya. Di makakaligta sa Kanyang pananaw ang bawat anak niya. Sa bawat segundo, may nakalaan siya. Nakahanda niyang ibigay sa lahat ng mga anak niya ang tuwirang makabubutit, ikabubuti ng bawat isa. Kaya't halina, halina mga mahal ko, huwag manghinawang sumamba sa Kanya, sa isip, sa salita at sa gawa, maging matapat tuwina. Buhay po ba ang Diyos? Kundi nga sa buhay na Diyos, paano ka magiging matapang sa pakikibaka sa buhay? Kundi mo nga siya mararamdaman, paano mo maipagpapatuloy ang iyong buhay na makibaka sa Kanyang kabanalan. Kay hirap unawain ang bawat kaganapan sa buhay ng nilalang at walang makakaunawa sa Kanya bilang katauhan. Wala ring maunawaan ng ganang sarili niya kung bilang katauhan din naman. Kaya't halina, halina mga mahal, inyong tanggapin ang tuwirang magpapaunawa sa inyo, magbibigay talino kung paano kayo makibaka at makikibakang totoo sa buhay bilang tao. Sapagkat ang Ama ay Diyos ng katotohanan at Diyos ng walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Naipaliwanag na po sa inyo at naihayag kung papaano ang paglikha ng Ama, kung papaano ang liwanag at ang dilim, kung papaano inugnay ang buwan at araw. Naibahagi sa inyo kung papaano siya lumikha at kung anong nararapat sa mga tao sa lupa. Kung maliwanag na susuriin ng tao ang buhay niya, matatanto niyang may nagpahiram sadya sa Kanya. Kung tuwirang maunawaan ng tao ang buhay niya, matatanggap niyang may Diyos na dakila siya. Kung tuwirang makikipagtotoo siya, kalooban niya ipasisiglahin at palalakasin upang ganang mawawaan niyang siya'y tao lamang. Buhay ba ang Ama? At kung papaano ang buhay ay kaloob ng Ama, maliwanag na tinuturan niya sa bawat araw. Lumaban kayo sa buhay, pakibakahan nyo ang inyong pinagdaraanan, sapagkat nasusukat ang pananalig ng tao sa kanyang katapatan sa mga oras na may pinagdaraanan siya na hindi niya ginustot hiningi sa Ama. Subalit ang Ama ang nagbahagit, nagbigay upang dalisayin siya. At napapatotohanan ng mga kumikilalang tapat sa Kanya kung papaano nga siya ay itighaw ng Ama.
ihulagpos baga at isadsad niya upang tamuhin at kamtin ang kanyang katagumpayan. Sa anumang pinagdaraanan, Ama pa rin ang katugunan. Sa hirap ng buhay, sa karamdaman, sa mga pakikitungo, pakikibaka sa kapwa-tao, kung paano mo ito gagawing tapat sa puso mo. Kung paano ka maghahanap ng tapat na kasuyo, tapat na kaibigan, at kung paano mo masusumpungan ang tunay na buhay, gayon din ang mainam na kabuhayan. Walang taong may sariling kapakanan at sariling kagustuhan, kundi ang Ama ang may sariling kapakanan at sariling kagustuhan sa bawat anak niya. Kaya lamang maraming tawang sakim at makasarili na tinatawag, yaon kung ang kanyang gusto lamang ang sinusunod niya. Subalit ang layo ng Ama, isa lamang ang aking kapakanang nais sa inyo, yaong makaisa ko kayo sa aking kabanalan at maging totoo kayo sa akin bilang tunay na magulang nyo. Isa lamang din ang layunin ng Kristo, ang mailigtas sa kapahamakan ng kaluluwa. At ang layunin naman ng Espiritong inugnay sa ama't anak ay ang tanglawan at magliwanag ang lahat ng anak sa ibabaw ng kalupaan. Kaya't ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, iisang layunin sa bawat anak ng Ama, na kung nanamnamin at kikilalanin ng tao, matatantong buhay na buhay ang Diyos na totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, ang tao hindi dapat magpaalipin sa ganang hindi totoong espiritu. Humango tayo mula kay Lucas. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga. At nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan siya'y kung papaano magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw sa kanya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa isang taong iyan." Nilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupain ay kumalat." Ang mahal, maliwanag niyong kung nasuri, salita lamang ay lumayas ang masamang espiritu. Hindi na kailangan pang saktan, hindi na kailangan pang masakitan, na tulad ng pagpapalayas ng may mga binubugbog pa, may mga tinatali pa, may mga hinahampas pa, tinutusok-tusok pa, may mga binabanli-banlian pa. Yaon pala'y gawa ng mahina pa ang espiritu. Na kung babaybayin mo, sa bawat araw may ginagawa ang Ama. Nang talinong ibinahagi sa bawat anak niya ay magkakaiba. Subalit kung tuwirang naunawa ng tao sa salita lang makalalaya siya. Sino man ang alipin, ano man ang pagkaalipin, ang salita ng matuwid at ang salita ng banal ang siyang magpapalaya kanino man. Kaya't kung tuwirang tinatanggap ng tao ang salitang banal at ang nagsasalita at nangungusap
hindi niya isipin ang kapwa niya, tinanggap niya. Kundi ang isipin niya at itatala sa damdamin niya ang nangusap ng banal at nagpalaya sa kabanalan ay binigay ang katotohanan. Kaya't walang sino mang makatotohanan at susuri at iaangkop niyang sarili niya sa kapwa niya, sapagkat alam niya, ang bawat isa ay may pagpapalaya sa salita ang Ama, ang nagbabahagi sa bawat anak niya sa lupa. Ang mahal, kailangan pa bang masaktan ang kapwa mo sa masasakit na salita mo para sa gayon ay mapasunod mo siya sa iyo? Kailangan pa bang imulat mo ang kapwa mo sa katotohanang ikay lingkod o ikaw ay inatasan para lamang mapakilala mong anak kang lingkod ng Ama? Isang halimbawa ang ibinaba at itinura ng maliwanag. Tumigil ka sa isang salita. Tumigil ka. Tumigil ang alipin. Lumayas ka sa taong ito. Lumayas na walang kanakanaka sa makatwid at madaling salita. Kung lahat lang ng tao tatanggapin ang salita ng Ama, paghahariin sa isip at damdamin niya ang mga banal na salita niya, hindi na kailangan pang palipin siya sa masamang kalooban niya. Hindi dapat manahan sa isip niya yung masasamang pumapasok na makapaghahari ng kasalanan sa kanya. Sapagkat siya na mismo, kung tinanggap ang Kristo, ang nanamnamin at pagbubulay-bulayin ay ang salitang banal na mag-aalay ng liwanag sa isip niya. Ang mahal, maraming nagsasabi, ako ay lingkod, ako ay alagad ni Kristo. Ako ay may espiritu. Subalit, kung magtura naman sa kapwa niya, wala nang magaling kundi siya. Na wala nang sinabi kundi masakit na pagluluwan, matinding pananalita. Hindi baga ikaw din kung ikay sinisigawan ay ayaw mo? Hindi ba't kung ikaw din kung ikaw ay pinangungusapan sa maraming tao ay ayaw mo? Hindi ba't ikaw din kung ikay papahiya ng kapwa mo'y ayaw mo? Subalit, dito nakikita yung pawang katotohanan na yung isang lingkod na kung ginagawa niya sa kapwa lingkod ang gayon, ay hindi totoo ang layunin niya. Subalit, kung hinihingi ng pagkakataon, lahat kayo'y mga lingkod at ang pinuno niyo'y nangungusap sa inyo, bawat isa sa inyo ay inaaralan sa tama't tumpak at nakikiayon lahat kayo'y tunay na lingkod ng Ama. Sapagkat naroroon ang katotohanan, kaya kayo naririyan, inangkop kayo sa isang makatotohanan at iisang banal na kung tutuparin at susundin ninyo, lahat kayo'y maaakay sa kaliwanagan. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't nagmamaang-maangan ng isang katauhan na nagmamagaling sa harapan ng sinuman kapag nagsasalita ng paanas o padarag sa kanyang kapwa nilalang. Sasabihin ng tao, ganyan na ang tinig ko. Gaano man katindi ang tinig mo, maaari mong maging marahan ito kapag ginusto mo. Tulad ng pangungusap ngayon, maaari kong sabihin kay Kunjing, sumigaw ka anak ko, mapapasigaw ko siya. Maaari ring sabihin kong, anak bumulong ka, pabubulungin ko siya. Maaari ding sambiting, anak, umawit ka, paaawitin ko siya. Anak, itula mo, patutulain ko siya. Anak, irima mo, iririma ko, salita ko. Iyan ang totoong espiritu. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't kung ang inaaralan ng totoong espiritong tumutugma't umuugnay sa katauhan, ay iisa lamang ang pandamat kinauukulan. Walang lumalaban sa damdamin, kundi tinatanggap at nakanunukal ng liwanag sa kanyang kaisipan at nagbabahagi ng galak sa kanyang damdamin, sapagkat ang nangungusap at nakikinig ay iisa. Kaya nga, ang bawat masama ay napalalayas sa isang salita.
at ang mabuting nanahan sa salita ay napagagala. Mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Kaya't kung sasabihin ng tao, tutungo siya sa dakong ito para lamang maglingkod siya sa isang dako, hindi siya totoo sa Ama. Sapagkat iisa lang pala ang dapat mong paglingkuran, hindi. Kailangan kapag sinabing sa dakong ito'y lingkod ka, kupunang lahat, iisa kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikaw ay sakop sa gawain ito't angkan ng Ama at layunin niya ang nais mo sa dakong ito, makikiisa ka at makikisakop ka sa isang pamunuan niya. Tulad ng Kristo, lumayas ka, pagda kay lumayas. May sinabi pa bang iba? Kaya sa makatwid, kung lahat ng tumutuntun sa kalooban ng Ama, salita niya'y batid niya, nakikilala ang aral niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kapag ka ang isang hinirang o lingkod, hindi niya na nararamdaman ang nararamdaman ng pinagmulan niya, ay hindi na siya tunay na lingkod doon sa dakong yaon. Subalit kapag nakaugnay pa siya at nakaangkop pa sa damdamin, eto ang kalaban niya. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko, dito nasusukat na kaisa ka pa. Sapagkat walang bumabalandra sa puso mo kundi tinatanggap mo. Walang lumalaban sa isip mo kundi nakasisiya sa iyo, sapagkat ang tumanggap sa iyo at kinilala mo ay iisa sa naghaharing nangungusap sa inyo. Sapagkat walang maraming pinuno sa isang dako. Ang bawat lugar ay may namumuno, kaya nga't bawat barangay ay may kapitang tinatawag. Kaya't ang hindi sumusunod sa kapitan, taliwas sa kanyang kagustuhan. Ganon din naman sa bawat paglilingkod. Kung di tumatalim at sumusunod sa isang pinamunuan, hindi siya kaangkop sa gawaing yaon. Subalit magkaiba naman ang pamumuno sa bawat bayan, barangay na tinatawag o bansa. Ang gobyerno ang sinusunod. Subalit sa larangan ng kabanalan, ang kabanalan ang tutuparin at tutup din ay ang Ama, hindi ang tao. Sa makatwid, kung iisang espiritu ng lahat ng inangkop at tinipon sa dakong yaon, walang lalaban at walang mangangatwiran. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya't diyan napapatunayan na isang Kristo, ang kasama niya ay Ama. At diyan din napapatotohanan ng isang katauhang lumayas ang demonyo sa kanya, nangangayupapat, sumusunod sa isang ama niya. Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Nang dahil naman ang isang Kristo'y nagpakababat, nagpakatotoo, ang katotohanan ang ginagampanan at ang katapatan ang sinunod. Tulad din ngayon, kung walang magpapakababat, magpapakatotoo, sinong taong susunod tatalima sa kalooban ng Ama. Kaya nga't kung kaisa ka sa pagtalima ng kababaan, nawawawaan mong pagtalima, pagtupad ng sa iyo, pinamunong tuwiran. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung hindi ka sakop sa isang bakuran, hindi ka maaring lumagpasumakbang. Subalit kung nasasakop ka ng bakuran, dumaan ka sa pintuan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't ang di sakop ng Kristo ay laban sa Kanya. At ang naaayon sa Kanya, umaayon sa Espiritong taglay ng Kristo. Kaya't ang tumatalima sa kalooban ng Ama, sinunod ay siya. Ang tumatalima sa tao, tao tinutupad niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang sumusunod sa kalooban ng Ama, bumubuti damdamin niya. Ang napalayas na ng demonyo ay hindi na babalik pa. Sapagkat kung pinalayas na sa iyo, tatanggapin mo pa, ikaw na ang may sala. O tao, sapagkat ang Ama, ayaw niyang manahan sa iyo ang kalaban niya. Ang nais niyang manahan ay siya mismo sa katauhan mo. Kaya't kung tinatanggap mo miyat niya, para sa buhay mo'y manahan
man ang pinalis na, hindi na sa kanyang pagkakamali tao, ikaw ng anak niya ang sa kanya'y nagkakasala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Kristo? Buhay po ba Espiritu? Akala ng tao, ang inaalipin lang ng masamang espiritu yung mga nagsisisigaw na nagwawala. Alam niyo po, kapag dumarating sa buhay ng tao yung masamang pag-iisip, masamang damdamin, alipin din siya ng masamang espiritu. Sapagkat ang mabuting espiritu ay nagpapagalak, umaalo sa damdamin ng tao, hindi nagbibigay ng masamang damdamin at di nagpapagulo, nagpaparumi ng isip ng tao. Sa mga katwid, kung nararamdaman mong ganito ang nasa sa iyo, huwag kang matakot at huwag kang mahiya. Aminin mo, masamang espiritu na sa iyo upang ikaw mismo sa salitang tatanggapin mo, makapalaya ang Kristo sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya lamang may mga taong sasabihin nila nasa mabuti silang espiritu. Hindi naman maamin ang sariling kapakanan na siya lang gusto. Kapag ninanasa mong gumanda't bumuti ang samahan mo, lahat ng kapwa mo'y mamahalin mo. Kapag ginusto mong gumanda at bumuti ang samahan ninyo, iuulat mo yung tama at tumpak para sa kanila. Subalit kung hindi mo mapapatama at mapapagusto sa iyong inuulat, hindi ka mamamimwersa, bayaan mo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw na pagsunod at pagtaniman mo sa Ama, ihahain mo sila at ihahandog mo. Kasabay noon, sarili mong paghahain, wag lamang sila. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano napapatotohanan ang samahan ay sa kabanalan? Doon sa mabuting samahan, sa mabuting ugnayan. Kapag ang isang samahan ay naguugat na ng hindi magandang damdamin at naguugat ng hindi magandang samahan, hindi na yan sa kabanalan. Tama po ba? Kaya ang dapat sa isang nagiging magkakasama ay ganda, paganda ng paganda ang samahan. Tama po ba? Katulad halimbawa, ibibigay na halimbawa sa inyo yung mga nakatira dito sa 3rd floor. Bilang isang apo kuntsing pag may naramdaman, hindi nangungusap pagdaka, hindi sa kanila ay agad magpapabatid. Idadaan muna yan niya sa kwento. Ganyan ang Panginoon. Dinadaan niya sa kwento, dinadaan niya dun sa para hindi ka nabibigla ng nagagalit sila agad, entredahin mo na, hindi ganyan, huwag kayong ganyan. Dadaan niya sa magandang pag-approach baga. O mga anak, kumusta na ba kayo diyan? Dadaan dun sa, ay, ganyan ba yung CR? Sa bagay sa amin, hindi ako makapagsalita ng ganyan dahil ako rin hindi na ako nakakapaglinis sa amin ng masyado. Kaya, pero ang tanong ko sa inyo, sino ba nakatira dito? Kayo. Pag inaari mong tahanan mo yung tahanan mo, di ba nilinisin mo? Siguro mga anak ganito. Kung sino yung naglinis ngayon, lahat ng papasok mamaya, magkaroon ng concern. Kung naligo ka, si Juan ka ngayon, mamaya si Pedro, kay nabutan mo malinis, kuskusin mo rin yung nilinis. Hindi, para kayong naligo doon, nakitulog kayo sa hotel. Para kayo nagpunta sa isang hotel baga o sa isang kung ano man simpleng pinagtulugan ninyo, na pagkagising ninyo pabayaan nyo yan, mag-aayos yung mga roomboy o kaya yung mga nag-aayos doon, pero kayo'y walang pakialam. Di nakatawa silang lahat. Kesa doon sa, kagagaling na, doon kayo, para ko kung sinong napakagaling.
Hindi mo man sila dinadalaw araw-araw. Pagdating mo'y pagagalitan mo pa. Aba, kahit ako naman siguro, mabuti isip ko, at isa kang magulang ko, katagal kitang di nakikita, pagkataas sisigawan mo pa ako, ba, lalaban ako sa'yo. Sasabihin ko, kahit mabait ako, aba, dapat nanabik ka sa akin, di ba? Eh bakit agad nakita mo yung galit mo? Hindi tama. Yun ano po? Yan ang mali sa tao. Ang tao kasi, kung ano yung ugali niya, sumisikal. Nakikita mo yung natural. Hindi ganon. Kung tunay na lingkod ka ng Ama, hahanapin mo ng kaparaanan na paano mo masasabi na hindi masasaktan yung kapwa mo. Kasalanan naman niya. Kasalanan niya na nga, pero nandun ka pa sa diplomasya na sasabihin mong may pagmamahal. Totoo yun. Sapagkat kung dahil nga walang pagmamahal, sinasabi mo lang may pagmamahal, nakikita sa natural. Sapagkat doon sa ginagawa mo, nakikita wala ka talagang pagmamahal. Tama po ba? Sasabihin, mahal kita. Pero sinisigawan mo naman pagdaka, hindi mo ako mahal. Baka sagot kita, kararating mo lang, sisigawan mo ako? Ba, hindi ganon. Alam niyo po, kung minsan kung ba't may lumalabang tao na hindi na nakapagpipigil, nakapagtitimpi, dahil sa palalong tao. Alam niyo po ba yon? Ang Kristo man, hindi pagdakay pinakita niya agad ang kanyang galing. Hindi pagdakay pinakita ang kanyang kapangyarihan. Nakitungo muna ng ilang taon. Tama po ba? Kaya nga hindi na itala sa Bibliang ito kung nasaan siya noon sa palagay niyo po ba? Naglaho muna siya. Naglaho muna ba? Nagtago muna sa lupalop, kung saan lupalop, tapos biglang dumating nung 30. Hindi Nakitungo siya sa tao, nakipamayan siya bilang tao. Kaya nga hindi mapaniwalaan ang panahon na yun. Sapagkat nakitungo bilang tao, nakisama bilang tao, nakikain bilang tao, at pagkatapos nga naman isang iglap, darating yung oras na yun na dahil takda na. Ipapakita na yung kapangyarihan kung bakit bumaba at kung bakit pinakita ng amay gayon. Sino nga naman ba basta-bastang maniniwala? Kaya nakita nyo bang nagalit? Nakita nyo bang nagngit-ngit? Hindi Kundi, ang lahat ng gumusto, tumanggap sa aral, ay nasiyahan. Sapagkat nakikipagtotoo. Sapagkat nakikipagtapat. Subalit yung hindi ba nagalit? Ganyan lamang mga mahal ko. Nakita kang karpintero. Nakita kang hindi nag-aral. Naturalmente. Ang susuriin sa iyo yung pagkatao mo. Hindi yung kung ano ngayon na nabago ka. Sapagkat ibinigay na ng Ama yung takdang gagampanan mo. Tama po ba? Mga mahal, kung minsan mayroong tao na palalo, pinaiiral yung galing, pinasisikat yung galing, para ibagsak yung kapwa, para ipakita yung kapwa, ay mas magaling siya kaysa sa kapwa. Ayaw ng Ama yan. Ayaw ng Ama yan. Ang gusto ng Ama, napakagaling mo at pinakamagaling ka, magpakababa ka. Pinakamayaman ka man at makapangyarihan, magpakababa ka sa larangan ng kabanalan. Kung ang pinag-uusapan ay pansanlibutan, hindi ka nga malalamangan sapagkat matalino ka, sapagkat mayaman ka, sapagkat makapangyarihan ka. Subalit, kung ang ginagampanan ng bawat isa ay pangkabanalan, hindi mo maaaring gamitin ang iyong katalinuhan pangtao, kapangyarihang pangtao, kayamanang pangtao. Ang gagamitin mo'y kung ano kaloob ng Ama sa iyo upang patotohanan mo na ikaw ay anak niyang lingkod na nakikipagtotoo. Buhay ba ang Ama? At sa panahon ng pagkilos na ng Espiritu at kapuspusan ng Espiritu na, nangusap na may kapangyarihan. Nagtataka na ngayon ang mga iba. Sulong magnilay kayo mga mahal ko. Sino ang pagkasilang niya'y ginamit na? Sino ang pagkasilang niya'y eto na banal na siya? Sino ang pagkasilang niya'y nagpasikat na ng kabutihan? Wala. Lahat ng hinirang ng Amay may takdang angkop na panawagan sa pagtupad at pagtalima. May takdang tinanguan, may oras na tinawagan,
may araw na ibinigay ang kanyang paglilingkod, ang pag-aatas sa kanya. Simulan ninyo't baybayin sa unang tipan. Si Noe, ibinigay ang pagpapagawa ng daong, hindi bagat minasdan ng Ama ang mga katauhan? At nang mapili niya itong Noe, ibinigay ang kaparaanan para siya'y gumawa ng daong. Abraham na pangalan. Marami nang nilalang sa panahon na yaon, subalit hindi mababatid ng sinuman kung sino tatawagan. Kaya't sa panawagan ng Ama, isang Abraham ang tinawagan. Sa panahon ng David, marami na rin ang maaring gawing hari. Subalit nang dahil ang nauukol na pagkahari ay ang David, upang iluwalang Solomon na magiging hari rin, na payayamanin at higit na payayamanin, hindi rin nahirang ang maraming nilalang sa panahon na yaon. Sa makatwid, sa panahon man ng Solomon, tinakda rin ng Ama ang kaparaanan kung kailan tatawagan. Sa panahon ngayon ng mga tao, takda rin kung sinong tatawagan, at kung ika'y tinawagan sa katotohanan, ang katotohanan tuparin mo. At kung ika'y tinawagan sa kabanalan, ang kabanalan ang tupdin mo. Kung ika'y tinawagan sa pansanlibutan, gawin mo pansanlibutan. Tama baga mga mahal ko? Kaya't ang panawagan ay dalawang uri. Panawagang pangsanlibutan, panawagang pangkabanalan. Kapag ka ang tinawag sa iyo'y pangkabanalan, iangkop mo sa ginagawa mo ang ginagawa mong sinasabi mo. Subalit kung gawang pansanlibutan, ipakita mo ang talino mo sa pangsanlibutan. Mga mahal, ang pinakita ng Sang Kristo'y talinong mula sa Ama. Sa salita ay may kapangyarihan, sa salita ay kumikilos ang may taglay sa katawan. Sino ang may taglay sa katauhan? Ang isang taong hinaharian ng Espiritong Banal. Hindi bagat ang pinagmula ng buhay. Kaya't ang tao, kung nakikinig lamang at tuwirang nagtatanto, mababatid ang katotohanan, may nagahari sa katauhan. Isang masamang espiritu, isang mabuting espiritu. Kaya't kung nadadaya ka ng masamang espiritu at akala mo'y totoo ka, subalit mali ang ugali mo, hindi ka totoo. At kung mabuti ang ginagawa mo at pawang katotohanan ang sinasambit mo, nasa totoo kang espiritu. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, madaling masuri ang katotohanan na mabuting espiritu. Yaong di makasarili, yaong hindi pansarili. Madaling masuri at mauri ang totoong espiritu. Ang layunin niya sa kapwa niya ay mabuti. Madaling masuri at mauri ang totoong espiritu. May malasakit kang totoo sa puso mo. Hindi. Ang bawat na lang ayaw mo'y naikukwento mo sa kapwa mo. Ang bawat ayaw mo na lamang ay sinisira mo sa kapwa mo. Mayroon bang mga siraan na magaganap sa buhay ng tao? May mga kwento bang magaganap sa buhay ng tao kung walang taong dalahira na inaalihan ng demonyo? Kaya may lumalabas na mga salita at kwento ng tao sa taong inaalipin ng kasitsitan. Yaon ay ang taong alipin ng masamang espiritu. Pagkatapos sasabihin niya, mabuti siyang espiritu. Walang chismos ang tao kung mabuti ang espiritong sumasa kanya. Pakatandaan ninyo, sapagkat ang taong mabuti, hindi layunin niyang siraan ng kapwa-tao. Mga mahal, katotohanan ng saki tinuturan, magalit matuwa kayo. Ito ang totoo. Sapagkat ito, mabuting espiritu, totoo sinasabi sa inyo. At kung ang mandarayang espiritu ay uutuin kayo para matuwa kayo kay Constancia, subalit anong silbit na tuwaman kayo kung ang ama nyo naman ang magalit sa kanya? Mga mahal, ang nasa totoong espiritu ang pinaglalaban ay kabanalan. At ang nasa lubad na tinatawag na masamang espiritu, pinaglalaban sanlibutan. Mga mahal ko, ibang sanlibutan, ibang kaharian ng Ama, ibang laman, ibang espiritu. Kaya't kung ang espiritu mo ay mandaraya, nalilinlang mo ang kapwa mo, subalit ang Ama'y hindi kailanman. At kung ang mabuting espiritu ang sumasayo, wala kang damdamin na magiging masama sa kapwa mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, nekarameneyahanam.
Nekarameneyahanam. Nekarameneyahanam. Kaya't ang tumatalima sa katotohanan, patag na sumusunod, hindi alinlangan. Patag na tumatalima, hindi natatakot. Patag na sumusunod, pagkat nadadama ang tumanggap at tinanggap na maniya. Mga mahal ko, naway makalaya kayo lahat sa hindi tamang espiritu nang mawawaan ninyo ang lahat ng binaybay kong tinuran sa inyo. Pagharian kayo ng liwanag na totoo, magliwanag lahat mga diwa ninyo, upang ang damdamin nyo'y maging sigabong galak, siyang madamat sumibol ay pag-ibig na totoo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Katulad po sa gawain ito, ang samahang IT team kaangkop sa gawain ng loob na ito. Samahang alagad kaangkop sa gawain ito. Samahang caps kaangkop sa gawain ito. Samahang choir kaangkop sa gawain ito. Kaya't lahat ng kaangkop sa gawain ito, kaangkop sa isang espiritu kung sumusunod at tumatalima sa isang namuno na Kristo. Subalit dahil walang Kristo, Jesus, na tinatawag ng tao, may kuntsing naman kayo. Buhay bang Ama? Sa makatwid, kung sinusunod mo lamang ay pang sarili mo, at di ka pinasasakop, at di ka sumasakop, at di ka nagpapasakop sa naging pinuno ninyo, hindi ka pwedeng humakbang sa bakuran ng may bakuran. Ibig sabihin, hindi ka nakasama dito. Pag hindi mo na ginusto, ang damdamin mo'y wala na kay Apo Kunching, at ang damdamin mo'y hindi na tumatanggap ng espiritu ni Apo Kunching, at ang mga pangaral niya ay tumatalampas na lang tayo, pumatalbog parang bola, ay hindi ka nakaangkop, huwag ka nang magpunta rito. Totoo po yun. Totoo po yun. Deratsahan po tayo, sapagkat ang gawan nito'y banal, at hindi lokohan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, maliwanag naman po sinasabi sa inyo, hindi po namimigil dito at nagpipilit. Hindi sa pilitan. Kung sino may gusto at may ibig, hali kayo. Kung sino umayaw, lumisan kayo. Subalit hindi kayo pagsusumamuan na kayo magbalik. Sapagkat, kung wala na sa damdamin mo ang pagparito, ibig sabihin hindi ka nakasangkot, kaangkop sa isang espiritu. Sapagkat hindi naman po ako papayag na ang gawang ito'y demonyo. Hindi na ako maglilingkod. Tama po ba? Sa makatwid, kung ayaw mo nang pumarito at labag na sa damdamin mo, at ang gusto mo na lamang ay kung saan ka nadatamang lingkod, yun na lang ang gagampanan mo, ay hindi ka nakaangkop dito. Ang gusto mo na lang, halimbawa, si kapatid na Alan, organisto siya. Kaya lang siya pupunta rito, itutugtog lang siya. At ayaw niya na yung mga mensaheng dinaratal sa akin, hindi ko na rin siya pababalikin. Tama po yan. Yan po ang hinabilin sa akin. Bakit? Bakit babalik pa siya dito? Ang gusto lang pala niya ay tumugtog. Ayaw niya yung mga mensahe. Ba't ayaw niya? Masama ba'y minimensahe? Totoo minimensahe, di po ba? Kaya kayo man din po, kung ayaw niyong tanggapin, wala po akong magagawa. Subalit ang gusto ng Ama, yung gusto sa akin, gusto ko rin. At ang mahal ako, hindi ako minahal, siya. Kaya sa inyo pong lahat, ang lahat ng aalis dito ay di ako magsusumamo. Sapagkat kung magsusumamo ako pinaglingkuran nyo. At ako hinahanap nyo at tinanggap nyo. Subalit kung sa puso ninyo nandoon ang Ama, tulad ko rin kayong magmamadali na maglingkod sa dakong ito. Sapagkat kung ako rin po ay wala nang damdamin kong ito, hindi ko na rin kayo haharapin. Ganun lang kasimple. Ganun lang po kasimple. Tapatan po tayo, mga mahal ko. Sapagkat hindi tayo pwedeng mandaya at manloko sa Ama. Kaya kapag ang damdamin mo, isa kang hinirang, ayaw mo na, hindi kita sasamu-samuin, aamu-amuin. Hindi ko sasabihin sa iyo, pumasok ka, halika dito. Sapagkat kung papasok ka, dahil lamang sa pagsusumamo ko, ako tinanggap mo, hindi ang Diyos. Tama po ba? Subalit,
kung kaya ka naririto, tumutungo ka, na naglilingkod kang tapat at gusto mong pumarito, ang Diyos na tinanggap ko at nararamdaman ko, siyang tinatanggap ng puso mo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat 100% po, kung hindi ko nararamdaman ang nararamdaman kong ito, hindi na po ako maglilingkod dahil wala naman akong bayad sa inyo. Yun po ang totoo. Kaya hinihiling ko sa Ama, laging mabuhay ang pandamang ito. Laging sumiklab ang maalab na pagnanasa ko. Sapagkat pag ito ang namatay, wala na rin po akong gana. Kaya hindi na rin ako harap sa inyo. Hahanapin ko na rin ang buhay ko kung saan ako makikinabang. Sapagkat kayo walang bayad sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Yan ang katotohanan. Bakit po hinayag ito? Sapagkat naaangkop sa kalooban ng Kristo. Bakit napalayas niya ang masamang espiritu? Sapagkat tinanggap niya yung salita niya. Kaya sa dako pong ito, kung ang hahanapin nyo'y kagalingan lang ninyo, ngunit yung magpapagaling sa inyo'y hindi nyo tatanggapin, paano po kayong gagaling? At kung ang tatanggapin nyo naman ay isang apo kuntsing lamang na bilang kuntsing, hindi rin po kayo makikinabang. Kaya dapat, kung ano yung tinanggap ni apo kuntsing, tanggapin din ninyo. At kung ang apo kuntsing na tumanggap sa inyo ay gayon ang nararamdaman, kayo rin, ganon din ang mararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa lahat ng naglilingkod dito, tanungin nyo sila kung may kinausap akong nagsumamo ako. Tanungin nyo sila kung may tinatawagan akong magbalik ka. Sapagkat kung paano sila naglingkod na nakadama, yun ang gusto kong mabuhay sa kanila. Tulad ng sa akin, na kaya ako naglilingkod, buhay pa yung naramdaman ko. Na kaya ako naglilingkod, maalab pa yung pagnanasa ko. Kung hindi na maalab at hindi na buhay, hindi nyo na ako makikitang titindig sa harapan nyo. At yun ang kinatatakot kong mamatay. Sapagkat pag namatay yon, parang namatay na ang Diyos sa katauhan ko. Sapagkat siya ang nagbibigay buhay at siyang nagbibigay sigla. Ano man ba pangarap ko, kung di niya ibibigay, maikukuha ko ba? Matatanggap ko ba? Hindi. Kaya pakatandaan po ninyo, kayo mga pasyente, ay hindi ko pinakikiusapan. Narinig niyo po bang, bumalik ka, pakiusap ko lang? Hindi po. Sapagkat sa banal na aklat, baybayin niyo ang istorya ng Kristo, itataas ko po ito, wala ring pinakiusapan si Kristo. Wala ring pinagsumamo siya na sinabi niyang, maniwala kayo sa akin, totoo ako. Na wala siyang sinabing, bumalik ka ha, totoo ako. Kaya kung ano lamang po ang ginampanan ng Kristo at kung ano pinatutupad dito, siyang tutuparin ni Apo Kunching. Buhay ba ang Ama? Kaya kung naglingkod ka dito at napakaganda ng ginawa mo, nakita yun ng Ama. Kaya huwag mong hanapin na ako ang magpuri sa iyo at purihin kita. Sapagkat parehas lang tayong gumaganap. At ako'y naghahangad din ng parangal sa Ama, hindi parangal ng tao. Papuri ng kapwa ko'y ayaw ko. Ang gusto ko'y kaligtasan ng kaluluwa ko. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi ko man mapasalamatan araw-araw ang ginagampanan ng bawat naglilingkod dito, hindi na kailangan yun. Ang mahalaga, ang Ama ang nalulugod sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, mauunawaan ng isamang totoong naglilingkod ang tinuturan ko pong ito. Subalit kung di ka tapat at totoong lingkod, hindi mo mararamdaman ang katapatan ko. Sapagkat kung makasarili ka at sarili mo lang layunin ang inaasam mo, sadyang di mo maunawaan ang sinasambit ko. Kaya, hindi kita panghihinayangan. At lalong hindi kita kagagalitan. Kaya lamang, maaawa ako. Sapagkat, paano mong natanggap ang Kristo kung hindi mo siya nakilala? Paano mong tinatawagan ang Panginoon mo? Tinalikdan mo yung kanyang gusto. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, hindi ko kayo pipilitin. At mula sa simula itong habilin sa akin, hindi mo kailangan lumabas ng tarangkahan kunching para manang
pananambitan at sabihin mong halikayo't gagamutin. Hindi mo kailangan magsumigaw kunching para sabihin ako'y mangangaral at ako'y inyong pakinggan. Kundi lahat ng nabubuksan kunching, ako ang pinakinggan, ako ang tinanggap. Kaya sa inyong lahat na tapat na naglilingkod, sa inyong lahat na tapat na nagsusumakit, nagsusumikap na makipagtotoo sa dambanang ito, salamat, salamat, kaisa ko kayo. Hindi ako ang dapat magparangal sa inyo. Bayaan natin ang Ama ang sa ating magparangal at magbigay gantimpala kung anong nakaukol sa atin. Kaya sa lahat ng naglilingkod sa dakong ito, wala man ako naibigay. Subalit ang Ama, kung tinanggap nyo, may naibigay sa inyo. Wala man ako para sa paningin ninyo. Subalit, kung ang tinanggap nyo ay katulad ng tinanggap ko, meron tayong kayamanang nalilihim. Ano yaon? Yung kayamanang hindi kakainin ng tanga, yung kalawangan ay hindi, at hindi natin iiwanan sa lupa, kundi taglay natin sa kaharian ng Ama. Kaya mga mahal, ang bawat isang nakikipagtotoo, makalaya siya sa masamang espiritu. Yan ang pawang katotohanan. Alipin ka ba ng sarili mong kagustuhan, kalayawan at kalaaman? Alipin ka, anak ng Ama. Kaya tanggapin mo ang Ama, palalayain ka sa lahat ng isip mong mali, sa lahat ng damdamin mong di tama. Ang Amang maghahari, bubuti isip mo, bubuti damdamin mo, gugustuhin mo ang gawain niya, hindi si kunching, hindi ang kapwa mo. At sa oras darating ka, hindi doon sa tatanggapin mo lang yung kung ano ang gagampanan mo. Hindi ka nakaugnay sa gawain ito. Kaya hindi ka na pwedeng dapat balik-balik pa. Kaya lumalas ka na rin. Hindi ka na rin karapat-dapat. Sapagkat kung ang pipiliin mo lang ay ang ginagampanan mo, hindi ka nakaugnay sa gawain ito. Mga mahal, kilala kayo ng Ama. Batin niya laman ang isip nyo. Batin niya damdamin nyo. Huwag po kayong masaktan. Nakikipagtotoo lamang ako. Sapagkat kung tayo maglilingkod na makikipaglokohan sa kapwa-tao, huwag na po tayong maglingkod. Kung tayo maglilingkod na mandaraya ng kapwa-tao, huwag na po tayong maglingkod. Humanap na tayo ng makasasaya sa buhay natin, sapagkat dinadaya lamang ang sarili natin. Tayo po'y makipagtotoo, sapagkat ang Diyos natin ay di bulag, hindi bingi, at lalong hindi patay. Kung makikipagtotoo tayo, makakalaban tayo sa buhay natin, isasadsad niya tayo. Lahat ng tayo may pinagdaraanan, hindi lamang kayo, hindi lamang sila, lahat, pati ang lingkod. Kaya kung ang lingkod at nakikipagtotoong mga tagasunod ay magiging tapat, nakalaya sa masamang espiritu. Mga mahal ko, pagpalain nawa kayo, pagharian kayo at makaunawa sa totoong salita. Huwag niyong dayain ang totoong salita, sapagkat kapag dinaya nyo, ang Diyos ang dinadaya nyo. Makipagtapatan ka sa kapwa mo nang makipagtotoo lahat ng kapwa mo sa iyo. Mga mahal ko, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At hindi po ako galit. Lalong hindi ako dapat magalit, sapagkat anong dapat kong ikagalit? Wala naman kayong kasalanan sa akin. Ako rin po ay tumatalima lang at sumusunod sa inyo. Ama ko, yan ang sinasabi ko. Subalit sa inyo, naglilingkod ako. Hindi ako naglingkod sa inyo, para sa inyo. Naglilingkod ako sa Ama. Kaya kayo pinaglilingkuran ko dahil sa Kanya. Kaya ako'y naglilingkod sa inyo dahil kay Kristo, hindi dahil sa inyo. Kaya ako kayo napaglilingkuran dahil bula. Bula ay pinarang, binuhay ang totoo. Ano po yung bula? Yung pananampalataya kung parang bula. Na noon ay kala ko'y tapat na ako, subalit para pala akong isang kugon na madaling magsiklab. Pag nabalitaan ko doon, tama, maganda, pumupunta ako. Pero wala akong naintindihan. Wala akong natanggap. Subalit nang tinanggap ko po ang Espiritu ng Ama, nawawaan at naunawaan ko, buhay pala ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pinagsumikapan at pinagsumakitan ko siyang paglingkuran. Hindi dahil sa tatanggapin sa inyo, kundi dahil masaya
ang puso ko. Mga mahal ko, yan din ang mararamdaman nyo kung totoo kayo. Kaya kung kayo'y totoo tapat, nimithin ninyo, alingas-ngas ang katawan mo, hindi ka makakali. Kaya yung nagsasabi, wala akong pamasahe, kaya hindi ako pumunta, hindi ako naniniwala doon. Opo, gusto nyo po maging tapatan tayo at maging makatotohanan tayo? Alam nyo po, nagdaan ako sa wala. Nagdaan ako sa wala. Walang manunugtog, walang mga awit. Kinutya, hinamak, pinagtawanan, luka-luka. Subalit salamat sa Ama, may manunugtog, may mga awit. Pero hindi ibig sabihin nun, dapat ka nang magmalaki. Kundi ang ibig sabihin, habang binibigyan kang paraan ng Ama, lalo mo siyang kilalanin at magpakababa ka. Hindi para magyabang na, para ipagmalaki mong meron ka, at para ipagmalaki mong kaya mo na. Hindi. Habang umuusad ang panahon, tanggapin mong sa Diyos ka lang umaasa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Tatandaan po ninyo, hindi ako galit. Ganyan lang ang boses ko. Kapag gusto ng Ama, gusto nyo po ibalik ko yung dating boses ko. Kung sino ang boses ko, hilingin nyo po sa Ama. Yung boses ko, ibigay niya sa inyo. Ano pong magagawa ko? Ito linalabas niya. Kaya pag ang boses ko, yung boses na hindi ganito, taong-tao na yon. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mga mahal ko, pagarian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Pinakamahirap na ugali ng tao. Alam niya yung kanya, sa kapwa niya'y hindi inaalam. Pakinggan po natin ang mabuting balita para kay Jeremias. Yahweh, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam namin gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Yahweh, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil. Alang-alang sa iyong pangalan, huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem. Ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan, alalahanin mong iyong tipan, huwag mo sana itong sirain. Hindi kami makagagawa ng ulan, ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa, hindi makapagpapaahon, makakapagpaambon man lang ng sino man sa kanila. Yahweh, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Yan ang pawang totoo. Sa Diyos lamang dapat umasa. At sa pag-asa mong sa Kanya ka umaasa, ibibigay niya ang tunay na pag-asa at gagamit siya ng kapwa mo para ipadama ang pag-asa. Buhay bang Ama? Kaya, kung siya'y naramdaman mo at kinilala sa puso mo, at tinanggap mong ikaw ay hinirang na totoo, sa tuwin ay aapuhapin mo sa damdamin mo ang kanyang kalugod-lugod na aral sa iyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, maaari nga pong hindi ninyo maunawa ang lahat kung ano ang sinabi ng Panginoon. Subalit ako po, salamat sa Ama, at binigyan niya ako ng karampot na pangunawa. Kayo rin po, humiling sa Ama na mabigyan niya kayo ng karampot man lamang na pangunawa upang kayo'y matuwa, masyahan. Totoo po yung mga sinabi ng Espiritu. Ako rin po, kung walang nararamdaman, hindi na ako maglilingkod. Kaya yung mga kapwa ko naglilingkod, pag wala, natutuwa po ba ako? Hindi.
nalulungkot ako, pero hindi ako nagagalit. Bakit ako magagalit? Wala akong karapatan. Hindi sila disweldo. Hindi ko sila empleyado para sitahin, ba't umabsent ka? Buhay ba ang Ama? Naunawaan nyo ba yon? Empleyado ko ba kayo? Ako ba'y may kumpanya? At kayo ay ang aking mga empleyado at akong manager o general manager o di kaya ako kaya ang may-ari ng kumpanyang ito? Hindi. Kaya dahil tayo ay manggagawa lamang lahat at tayo ay isang manggagawa lamang lahat, yung damdamin ng ating pinuno at damdamin ng ating pinamumunuan sa buhay natin, siyang ating dadamhin lagi. Hindi yung ating sarili. Yan po ang ginagawa ko para ako'y makatalima. Ang lagi kong hinahanap yung damdamin ng nagkaloob sa akin para magmitya kong maglingkod sa Kanya. Eh ano naman pong magagawa ninyo kung ayaw ko nang maglingkod at pasarado ko ito? O kaya naman kung may mamumuno sa aking mga alagad na kapalit ko, debuksan nila. Pero ayaw ko pong umiyak. Ayaw ko pong umiyak. Yun po ang totoo nun. Pag wala na ako nararamdaman para maglingkod sa inyo, eh kahit po ito'y bakuran nakasama sa bahay ko, ayaw ko. Sarado ko ba ito kung walang mga alagad na gusto, di bahala na kayo. Pero para ko namang tinakwil ang Diyos ko, pinagtaksilan ko siya. Sapagkat ang nanaig sa akin ay pagkatao ko. Sapagkat pag tumiwalag po ako at umiwan ako dito, sigurado nanaig sa akin pagkatao. Tama po ba? O, mga alagad, huwag kayong sinungaling. Pag nanaig na yung katawan ninyo, ayaw na ninyong pupunta rito, di ba? O, paano sasabihin ng tao na naglilingkod ako sa Diyos? Eh, ayaw niya na nga. Eh, sige, saan ka lilipat na maglilingkod kang iba? Hahanap ka ng kapwa mo maglilingkod. Doon ka makikisawsaw. Doon ka makikisawsaw. Eh, yung tunay mong pinaglilingkuran, iniwanan mo. Doon ka pa kaya magiging galak. Doon ka pa kaya magiging mabuti. Eh, ewan ko. Pagka ganun ang nangyari, ako rin aalis na rito. Totoo po yun. Totoo po yun. Totoo po yun. Dito ako di-display. Pag mayroon akong pupuntahang mas matotoo at mas matapat na lingkod, sasabihin ko po sa inyo, bye-bye. Nakatagpo ako ng totoong gawain at tapat na gawain. Yun muna ang sasamahan ko. Doon nakikinabang ako Totoo po yan. At yan ang hinihiling ko sa Ama, na huwag niyang ipanaig sa akin. Yan po ang sa tuwinang pinagsusumamo ko, ang nadama ko'y huwag niyang patayin na sa akin. Lalo pa niyang pag-alabin upang ako'y makatalima sa Kanya ng tapat at hindi ang sarili ko ang aking pahalagahan. Sapagkat pag sinuri ko po ang sarili ko, parang kuminsan nahahabag na ako sa sarili ko Bakit po? Ba't di ka mahahabag sa sarili mo? Para kang turumpo na paiikutin at yahagis. Ikot ka ng ikot. Pero salamat at ang nagpapaikot sa buhay ko ay ang nagturumpo sa akin. Di po ba yung turumpo, pag nawala yung karet niya, yung PC niya, hindi na siya makaikot. Kaya ayoko pong mawala ang PC ko. Kahit ako'y turumpo sa kanya, sapagkat dinadala naman niya ako doon sa pag-iikutan kong maganda. Tama po ba? O kung kayo'y magaling at kung talagang kayo nasa espiritu, naunawaan niyo po'y talinghaga na yon. Tama po ba? Yan ang patotoo, na ang Diyos ay matalinghaga. Kung di mo naunawaan niyo at iba na naman ang nasa isip mo, pinatatamaan niya ata ako dahil may sinasamahan akong iba, sinungaling ka. Sama ng isip mo, dapat hindi ka na anak ng Ama, anak ka na nino. Hindi ako makatawa ng matindi Pero, alam niyo po, yung mga anak ng Ama, pag tumatawa, totoo. Pag hindi tumatawa, hindi ibig sabihin, hindi galit yun.
Hindi ibig sabihin ay galit pala yun. Kundi hindi siya galit, kaya lang hindi matawa. Sapagkat kapag nasa espiritu ka na, pati pagkukwento mo ay may limi na. Kaya hindi ka na yung kaya hindi ka mapaniwalaan sa lugar mo dahil daldal ka ng daldal, di nababago. Tama po ba yun? Ano po ba? Halimbawa, hinirang ka, no? Hoy, huwag ka magagalit. Sa halimbawa lang kita, no? Dahil sarili ko na lang kaya, baka magalit ka. Halimbawa, ikaw ay kilala sa napakatindi mo magsasalita. Tapos sinirang ka. Walang nababago sa pananalita mo. Paniniwalaan ba kita? Bay, ako rin di maniniwala sa'yo. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Kaya, mga mahal, at magagawa lamang po yan kung ang espiritu mo ay hindi hanggang dito, hindi hanggang dito, hindi hanggang dito, kundi mula dito hanggang doon. Sakop ka. Nakakagalit po ba'y kwento ko? Hindi po ba totoo sinasabi ko? Basahin niyo po sa banal na aklat, di po ako nagsisinungaling, yun ang nakalagay dyan. Ngayon po, kung hinahanap po natin na yung kagalingan ng kaluluwa, sino po susundin natin? Ang Diyos po ba o ang kapwa mo? Ang sarili mo? Ang Diyos, hindi ang kapwa mo, hindi ang sarili mo. Kaya lamang, kung pinag-isa na kayo, halimbawa, itong samahan na ito, pinag-isa sa espiritu, magkakaintindihan kayo, di ba? Nagkakaunawaan kayo, tama po ba? O mga alagad, nagkakaintindihan ba? Nagkakaunawaan. Yung salungat, hindi ka espiritu yon. Tandaan po ninyo. Kaya yung isa, halimbawa salungat, hindi ka espiritu yon. Kalaban yon. Tama ba mga mahal? Tama po ba mga kaps? Hindi po ba? Pag hindi ka ayon sa sinasabi dito, halimbawa, lang po kunching, hindi naman po ako mahabi ng salita, o hindi naman ako nagkakasang isip sa inyo, kundi kung ano yung minimensahe, yun ang hinihingi ng pagkakataon at hinihingi ng homily, yung tinatag na homily sa banal na salita. Ngayon, balandra ng balandra sa puso mo, kumukontra sa isip mo, kaisa ka pa ba? Kaisa ka pa ba? Hindi na, kaya hindi na kita kailangan. Tama po ba? Diretsahan na po yun. Hindi na kita kailangan. Kasi hindi na kita kaisa bumabalandra na sa'yo Kaya hindi mo na maunawaan, hindi mo na matanggap, at hindi mo na ako mahalin. Pero sinasabi mo, mahal mo ko. Pero yung sinasabi ko, hindi mo mahal. Ganyan po yung tao Sabi nila, Panginoon ko, Panginoon ko. Pero yung salita niya, ayaw niya. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Maging totoo po tayo. Maging tapat po tayo. Para nang sa gayon, yung katapatan natin siyang maging buo na makita ng Ama para tayo'y maging anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Tama po ba? Halimbawa, kaibigan kita, no? Pagkaharap mo ako, magaling ka sa akin. Pagkatalikod ko, kung anong sinasabi mo, sa Diyos ka ba niyan? Dinadaya mo sarili mo. Masamang espiritu na sa'yo. Mandarayang espiritu. Nagmamaang-maangang ka, pero hindi ka pala totoo. Kaya dapat po magpakatotoo tayo. Kung ano yung sinabi mo sa talikuran, pwede mong masabi sa harapan. Kung ano sinabi mo sa harapan, pwede mong sabihin sa talikuran. Ako po, haharapin ko lahat. Kahit kanino't kahit sino, lahat ng sinabi ko sa inyo, haharapin ko na sinabi ko yon. Kung ako nagsabi, subalit ko ang espiritu, siya maninindigan sa akin. Tama po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pakatandaan po natin, wala naman pong magpapakatotoo kundi gagawa ng totoo bakit mo naman ginagawang sinungaling ang sarili mo? At bakit ka naman makikipaglokohan pa? Dasal ka ng dasal, paiyak-iyak pa. Habag na habag ka sa sarili mo. Hindi mo naman nakita yung mali mo. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw po niya yan. Kailangan, kung humihiling ka sa Kanya at umiiyak ka, hindi lamang yung
kasalanan ng kapwa mo nakikita mo, pati yung mali mo. Susuriin mo yung sarili mo, baka may mali ka. Ba't di sumunod sa'yo? Kung kaya hindi sila sumusunod sa'yo, dahil hindi nila maabot at di nila maunawaan, wala na sa'yo ang kasalanan. Subalit kaya hindi sila sumusunod sa'yo, ayaw ka nila, wala ka rin kasalanan. Subalit kung sumusunod sila at hindi naman nakikipagtotoo, hindi rin sa inyo lahat ang kasalanan. Nandun sa umaalipin sa inyo. Kaya kayong lahat ay alipin. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kapag yung nagpapasunod at sumusunod ay parehas naman loloko, parehas na alipin ang masamang espiritu. Subalit yung nagpapasunod ay nakikipagtotoo at ang sumusunod ay hindi nakikipagtotoo, isa lang ang alipin. Yung nakikipaglokohan. At yung nakikipagtotoo ay kilala ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, maliwanag po yan. Maliwanag na walang pinagkaiba doon sa asawa. Pagkasama niya yung asawa niya, I love you. Mahal na mahal kita. Pagtalikod, mayroon palang kabit siya. Yun ang tinatawag na balimbing. Yun ang tinatawag na mandaraya. Yun ang tinatawag na double crosser. Yun ang tumatawag na sabi niya, Panginoon, Panginoon ko. Pero saan ka dalawa Panginoon niya? Kaya sabi ng Ama, pag sumambit ka ng Panginoon, sabihin mo, Panginoong Jesus o Panginoong Beelzebul? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pag nilayan po ninyo ang bawat araw, sapagkat ang bawat nakikiisa sa mabuti, gusto niya yung makasama sa mabuti. At ang nagmimithi ng pawang kabutihan, gusto niya walang mawalay na mabuti. Sapagkat lahat kayo nagpapakabuti, gusto niya yung magkasama-sama kayo. At yung nakakasama ninyong masama, gusto niya yung mabago rin siya. Ngayon sa pagmimithi niyong magbago siya at ayaw niyang magpabago, nasa kanya na sala. Tama po ba? Subalit ikaw na nakikipagtotoo, huwag kang patatangay sa kanyang pandaraya. Sapagkat kung tunay kang nasa katotohanan, nasusuri mo yung totoong ugali ng tao. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Tanungin ko rin po kayo, pag umaawit ba yung mga tao, sa marami tumititig ang Ama? Hindi. Kahit 3 lang ang umaawit niya at magaganda ang puso nila, maganda ang pandinig niya. Subalit kahit lahat kayo'y umaawit, walang totoo sa inyo, naka, kung nakikita nyo lang ang mukha niya, mga anak kong walang kaisipan. Pag-awit nyo'y papuri, puso nyo'y marumi. Tama po ba? Kaya po, kapag umaawit kayo sa dakong ito, dapat yung mula sa puso nyo. Kapag naghahandog kayo sa dakong ito, huwag si kuntsing hinahanap nyo. Anong hinahandog? Sarili, pananalig, pananampalataya, para makamtan ninyo ang pagpapalaya ng Ama. Kaya kung kayo'y alipin sa karamdaman, pinaghaharian kayo ng masamang espiritu ng karamdaman, palalayain kayo. Kaya kung alipin kayo ng espiritong masama na nag-aalipin sa masamang isip nito damdamin, kaya masama ang kalooban mo, palalayain kayo. Kaya't kung alipin ka ng masamang espiritu na puro hirap at dusang hinaing mo, pag tinanggap mo totoong espiritu, pinalalaya ka. Dumaranas ka man ang saya ng puso mo, umiiyak ka man, may tinatanggap kang kaalawanan at katighawan. Buhay bang Ama? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya, nais mo bang makalaya? Makinig ka. Huwag balandra ng balandra sa isip mo at ginibigyan mo ng katwiran ng sarili mo. Ang tao mapagbigay katwiran sa sarili niya, alipin din. Sapagkat di niya sinuri ang salita, kundi ang sinusuri niya, ang damdamin at isip niya. Mga mahal, pag nangusap ang espiritu sa pangkalahatan, hindi sa isa lang. Pag nangusap si Apo Kuntsing sa harapan, hindi ikaw lang pinatatamaan, kundi pangkalahatan. Kung sino ang gayon, magising. Kung ayaw niya magising, matulog. Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ang sakit tinuturan,
sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya nga't ang gawain ito, hindi nagpapasuhol, hindi nagpapabayad. Subalit pinakikita naman ang nag-akay ng tumanggap at nag-alay, di pinababayaan ang matatapat na lingkod niya. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kapag tinanggap mo'y makatotohanan, ikaw na tumanggap, magiging totoo ka rin. Kapag ang tinanggap mo'y manloloko, ikaw na tumanggap, manloloko ka rin. Mga mahal ko, ang totoong Ama ay Diyos na buhay. At ang Amang makatotohanan, ang layon sa tao, maging tapat na anak niya. Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya't, mga choir, kung kaya lang kayo tutungo rito para kumanta, huwag na kayong magpunta. Bumalik na rin kayo sa inyong patutunguhan. Sapagkat kung kaya lang kayo tutungo rito, kakanta. Pag oras ng kakantay, wala rin kayo. Hindi na rin kayo lingkod. Sapagkat hindi ka lugod-lugod sa amayaon. Pinili kayo para sa Kanya, para tumapad, para maglingkod. Hindi para mamili ng gugawin ninyo. Hindi mamili ng oras nyo. Sapagkat may oras ang gawain ito. Kaya kung kayo tutungo rito sa hindi ninyo gustong oras, na pamamaraan at pamamalakad, hindi na kayo totoong lingkod. Kung pipili kayo ng lingkod ninyo, humanap kayo ng totoong lingkod ninyo. Kung pipiliin ninyo oras nyo, hindi na kayo kaangkop dito. Patawad, yan ang totoo. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Tao, magnilay kayo. Si Apo Conching hindi nyo gagawin ito. Si Apo Conching hindi gagawin ito. Subalit hindi si Conching ang pinaglilingkuran nyo. Kaya't ang lahat ay may takda para ang tao'y palayain sa kanyang kalooban. Hindi baling tatatlo ang mga awit, tapat at totoo lamang. Makakausad ang gawain ito. Subalit kung 10-50 at di totoo, walang totoo, tama na. Ang Ama'y hindi ganap na maloloko. Bakit iyon sinambit sa inyong harapan? Hindi para ipahiya sila, para patotohanan sa inyo. Ang dakong ito'y pananala at ang dakong ito'y totoo. Hindi kayo pipilitin, hindi kayo sasapilitan, sapagkat ang dakong ito ay pagliligtas ng kaluluwa. Kaya't kung tutungo kayo rito para maghanap lamang kayo ng kagalingan ng katawan nyo at di nyo tatanggapin ang magbibigay sa inyo, walang silbi, walang kwenta. Kaya kung tatanggapin ninyo ang magpapagaling sa inyo, dalawa pinagaling sa inyo, kaluluwa at katawan nyo. Kaya sa inyong lahat, panahon na at takda na. Kahit sino pang magsuri at kahit sino pang magalit. Ang gawain ito isa lamang ang nagtindig. Hindi tao, kaya huwag lokohin ang tao. Hindi ang tao, kaya huwag makipaglokohan ng tao. Kaya't ang sino mang may gusto, pumarito, yung ayaw, lumisan, wala kayong maririnig kay Conching. Subalit, nakikitang lahat ang nakikipag, totoo. Alalaong baga, kung isang barko ang pinahatid sa inyo, may oras ang pag-alis, may oras ang pagdating. Tama baga? Ganon din sa dakong ito. Kaya huwag mong isipin na kung anong oras ang tinala, pagkatapos ang gustong oras mo, ang gusto mong tunguhan, hindi ka kaangkop sa gawang ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang tunay na lingkod ng Ama, nagsusumapit sa katotohanan, nagsusumikap sa katapatan, hindi sa sarili lamang. Sapagkat ang gawain ay kabanalan, maging marapat na ang tumutupad ay magpakigang tapat. Nekkaramahalaya karama. Holeya leleram. Nekkaramanaya naman. Haleya karamanayahanam. Nekkaramaneyahanam. Nekkaramaneyahanam. Aanhin mo ang laksang bilang na dumudulog at nananalangin kung ang puso lahat ay marumi. Sino mapipili mo? Subalit, sa mangilan-ngilan at makatapatan, ang taglay ng puso at damdamin, hindi bagat kasiyahan ng isang nag-aakay na tama at tumpak ang ibibigay, yao'y walang hanggan na buhay na katotohanan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang isang magulang, kapag pinag-usapan ninyong magkakapatid, hahandugan ninyo ng pa-birthday o yung kaarawan niya, maghahanda kayo. Subalit pagkatapos niyong pinaghanda ang magulang ninyo, kayong magkakapatid ay nag-aaway-away, masaya ba magulang nyo? Hindi nyo man ipaghanda ang magulang na nagmamahal sa inyo. Kung nagmamahalan kayong magkakapatid, masaya na siya. Sapagkat hindi ang paghahanda at pagkain ang nakakasaya sa isang magulang, kundi ang pagmamahal na nakikita sa mga anak na nagmamahalan. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't hindi maaring suhulan si Apo Kunching sa mga gayong kaparaanan, sapagkat ang mahalaga ang pag-ibig na tapat sa damdamin. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, sapagkat kundi iniba ang damdamin ni Apo Kunching at hindi ang damdamin niya ang pinasisiklab para mahalin kayo, wala kayong Apo Kunching, wala kayong aawitan na dambanang ito. Kaya't pawang katotohanan ang tinuturan ko. Kung nais niyong maging totoo, sama kayo makipagtapat at maging marapat. Hindi sa tao, sapagkat ang tao'y namamatay may hangganan ng buhay. Ang Ama, buong panahon, na buhay kayo, buhay din siya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pinakita lamang sa inyong katotohanan na hindi sa handog na bagay, kundi sa puso niyong taglay na malinis at bukal. Hele karamahale, nekaramaniyana, nekaramaniyana. Buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Taas mo nga ang kamay mo. Sige, taas mo. Sige. Nananalig ka bang pagagaling ka ng Ama? Nagtitiwala ka bang gagaling ka? Ha? Lakasan mo loob mo, no? Bata ka pa, sayang. Habang may hininga, laban. Buhay po ba ang Diyos? Ano ang pangkaraniwang hindi na pagtatagpayan ng mga naglilingkod sa Ama? Hirap ng buhay. Ngayon, kapag sa hirap ng buhay na yan, pinakita mong mahirap man ang buhay mo, pinakibakahan mo ang pinaglilingkod
lingkuran mo yung magbibigay ng buhay at kabuhayan sa'yo, hindi ba malulugod siya sa'yo? At babaguhin niya takbo ng buhay mo? Kaya kung tapat ka, totoo kang lingkod, hindi mo siya tatalikuran dahil sa buhay mo. Nakabuhayan mong mahirap ka. Dapat lahat na lang ng mayaman ang hinirang. Alam pala ng amang mahihirapan ka maglingkod dahil mahirap ka. Sana, nawa, sabihin niyo sa kanya, mga mayaman na lang ang maglilingkod dahil mahirap maglingkod ang mahirap. Hindi niyo matuturuan ng ama. Mahirap ka, mayaman ka, katamtaman ang buhay mo kung totoong tinanggap mo siya, makapaglilingkod ka sa kanya. Buhay ba ang ama? Sapagkat hindi naman pera mo yung ipaglilingkod mo. Hindi naman yung pera mo ang ipakakain mo sa kanya. Ang puso mo ang hinahanap niya sa'yo kung totoo ka. Hindi mo siya pwedeng pakainin ng pagkain mo. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng kung anong meron ka. Ang puso mo ang ibibigay mo. Kaya kung totoo ka, humingi ka sa kanya, yamang pinili mo ko, Ama. Ako'y walang dunong at karunungan, walang kamalayan at kaalaman. Subalit nang dahil ikaw ang nag-atas, sidlan mo ko ng kaalaman ng matutunan ko ang dapat gawin ko. Sa hirap ng buhay ko, makatawid ako. Tao, lahat ng hinirang may pinatalikod at tinalikdan. Ikaw din na tagasunod kung totoo kang susunod, may iiwanan ka tatalikuran. Subalit kung wala, paano mo nasambit, ama mo'y tinamtan? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi hinihingi ng pagkakataon para maging banal kay iwanan mo lahat. Kundi lahat ay may antas na kaangkupan sa paglilingkod sa ama. At hindi bibigay sa iyo yung pag-aatas na yan kung alam niyang ikaw ay mapaparahuyo o mapapahamak. Kundi binigay ito para ikay angkupan niya ng kabanalan at katotohanan. Kaya't kung siyang nangingibabaw, anong di mababago sa iyo bilang anak kanya? O tao, diyan nasusukat ang katapatan ninyo, ang katotohanan. Kung tapat at totoo, tatawid kayo sapagkat alam nyo, kasama nyong magtatawid sa inyo. Tutungo kayo, hahanapin nyo ang taga-akay nyo, sapagkat alam nyong hawak ang buhay nyo. Gaganap kayo, tutupad kayo, sapagkat batin nyong walang may-ari sa inyo. Kaya't kung totoong tapat na lingkod kayo, ang bawat simulain ay kinilala na ninyo. Yaoy walang dilitibang nagpasimula ng buhay nyo, Diyos Ama, sa pamamagitan ng Espiritu niya. Walang magliligtas sa isa man sa inyo, Kristo na tinatawagan mo. Tao, kung makatotohanan ang isip at damdamin nyo, nawawaan, tinuran ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alala umbaga, sino ang magtitibay kung walang patitibayin? At sinong patitibayin kung lahat ay manlilinlang? Kaya't ang tuwirang makikipagtotohanan, siyang magiging marapat sa pananaw ng amang mahal. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po? Salamat sa Panginoon, napakabuti po niya, napakadakila. Alam niyo po, ako po bilang tao, sinungaling ako sa inyo pag hindi ko sinabi yung totoo na kung minsan nakakaramdam din po ako ng parang gusto kong maawa sa sarili ko, na parang gusto kong maghanap buhay na. Pero alam niyo po, nananaig yung damdamin kong hindi ko kayang pigilin na para akong nagtalusira sa Diyos pagka ginawa ko yun. Sino po ba nagbibigay ng buhay natin? Kung hahanapin ko man ba yung
kabuhayan eh. At ang kapalit naman eh, yung nasumpungan kong kabutihan ng Diyos eh. Siyempre po, kung saan nakatuon ang aking isip, doon ako, di po ba? Kaya mapalad po kayo, napakapalad ninyo at nakakapaghanap buhay pa kayo. Napakapalad nyo at nagagawa pa ninyong magpunta sa ganon, magpunta sa ganyan, magpunta sa ganon. Ako, pinakalakad ko, dalaw sa may sakit, punta sa ganon, punta sa bendisyonan yung ganon, misyon sa ganyan. Pero alam nyo po ba, binasi ko yung buhay ko nung panahong pumupunta ako sa ganon, pumupunta ako sa ganyan, mas maligaya ako ngayon. Bakit po? Sapagkat hindi pala kayang bayaran ng salapiang kagalakan. Oo, sinungaling ka kapag hindi ka nag-meeting magpunta sa mall para may bilhin. Hindi magpunta sa mga supermarket para may bilhin. Sapagkat minsan dumarating din po yung pagkatao ko na pag may inutos ako na hindi nasunod yung pinabibili ko, hindi na nakita, sinasabi, wala. Gusto ko ako pumunta para makita ko yung pinabibili ko. Pero hindi ibig sabihin para ikaw ay maging tao na. Lahat ng pagkatao mo ipairalin mo. Sapagkat pag pinairal mo na pagkatao mo, gahaman ka eh. Tama po ba? Ang tao gahaman. Pag ang damdamin at isip mong tao ang naghari sa iyo, gahaman ka. Lahat ng nakita mo, gusto mo eh. Tama po ba? Pero pagka ang pinairal mo yung damdamin ng Panginoon, may pinipili kang gusto. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At nawa, yan ang maging damdamin nyo. Tama ba anak? Anong pangalan mo? Manalig ka na kapag nawala yung NGT, makapagsalita ka ha? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? 39. Oh, mga minamahal. Tingnan nyo nga. Oh, alin ba masarap? Oh, tingnan nyo nga yung alagad ko. Oh, kahit ganyan, nakakapaglingkod pa rin. Oh. Yun, masaya, ano? Kung hindi siya alagad, tsaka lagayan niya na yan, wala nang ginawa kundi umiyak. Totoo po yan. Pagka halimbawa, nasa pagkatao ka, at may nararamdaman ka, puro awa na lang at takot sa sarili mo ang nangyayari, no? Subalit, kapag nasa Panginoon ka, wala lang. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Ikalawang araw ngayon, mamaya, 3 na, mamayang 6:00. Mga 6:10 siguro. Salamat po, nakangunguya na ako. Salamat po. Napakabuti ng Panginoon. At yun po ang pinanghihinayangan ko. Hindi ko naman sinabing tularan niyo ko. Dahil hindi niyo po matutularan, kundi po magiging parehas tayo ng damdamin. Magkakatulad lang po yan pag parehas tayo ng naging damdamin. Kaya sabi ko po, nawa kayong lahat ay mabuksan ng pangunawa, mabuksan ng damdamin, yung naramdaman namin ay maramdaman nyo. Yan yung mga inaalala nyo sa buhay nyo na yan, yung iniisip nyo na yan, ay wala yan. Pag ang Panginoon ang nasa isip nyo, kahit habang naglalaba ka, masaya ka. Habang nagtitinda ka, masaya ka. Habang kumakain ka, masaya ka. Pero kapag wala ka sa Panginoon, naku, lahat na nasa iyo, nasa harap mo na, naku, sabi mo pa, buro, isip, 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 isip. Wala. Paano kaya kung isang pagkakataon sa kakaisip mo biglang dumating yung, wala na, binawi na yung pag-iisip mo. Paano pa? Maalala mo pa ba kaya yung yaman mo? Yung mga buhaya. Masarap po bang maging buhaya? Di bali ng ako'y ano na lang, yung, ano ba yung maliit na butike na lang ako. Malapit pa sa Diyos. Butike. Buhay po ba ang Diyos? Saka yung tinatawag na bubuli. May bubuli, ano? Yung kaunting mangurakot, bubuli lang siya. Yung sumunod, yun po ba yun? Bayawak. Yung pinakadambuhala, buhaya na. Buhay po ba ang Diyos? Nakapurihin ng Ama.
Tama po ba? Bayaan mo ng butiki ka lang. Bakit po kung di ba makakaparehas yun? Yung butiki, bubuli, bayawak, buhaya, pare-pares ang itsura, no? Tama po ba? Pero pinakamakinis ang butiki. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong gusto nyo? Bubuli, buhaya, o butiki? Di bali ng butiki, ano? Di bali ng butiki, masaya lang ang puso ko, kaysa bubuli at bayawak, maging buwaya pa, isang iglap lamang, nasa impyerno ka, kailan may di ka mahahangon ng pagkabuhaya mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya masarap maging pinakamababa. Ang butiki bumababa. Tama po ba? Kaya kahit butiki ka lang, may buhay kang taglay. Kaya't ang ama mo'y kilalaning tuwiran. Hanapin mo sa pandama mo, madama mo siya nang ika'y maluya. Masyahan kang anak niya. Buhay po ba ang Diyos? O buhayang nagtatago, pag nahuli, papatayin ka. Patay ka na sa lupa, patay ka pa sa impyerno. Anong napala mo sa pagkabuhaya mo? Kaya kayong lahat, huwag magmithing buhaya. Mithin yung butiki na pinakamaliit. Nakakaakit ka, nakakagapang ka. Kahit siyana'y makakaabot ka. Subalit ang buhaya, napakabigat niya. Hindi makagapang sa taglay ng bunda. Nasiyan niyang kinurakot, kaya di siya ganap makausad. Aanhin ng lahat na iiwan sa lupa, at ibabayad mo ba yan sa iyong kaligtasan? Kahit kailan hindi mo may babayad iyan, kundi mo kikilalanin Kristong Panginoon mo. Halina kayo mga minamahal, magnilay at maggulay. Kahit tumugot na ang biyaya mo, manalig kang bukas, mayroon na naman ito. Pagkat ang ama mo, naghahasik na totoo, laganap sa daigdig, mga biyaya niya. Kaya't kung ikaw ay tapat sa tuwina, di ka kailanman magugutom na magnanakaw pa para makakain ka, kundi may magpapakain na tapat na tulad mo. Yaan ang ama, magsusubo sa'yo, tapat na nilalang tulad mong tao. Kapag buwaya ka, lahat ng kabuhaya mo, nagkakatugma-tugma kayo, magkakagatan pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Gusto niyo ng buhaya? Pag nakita-kita kayo, sabi, nag-aagawan kayo. Di bali na yung butiki. Pag nagkita-kita, sabi, naghahalikan sila sapagkat sila ay nagmamahalan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. May bukas pa. Ayan po. Lagi nyo pong tatandaan may bukas pa. Kaya bukas ay kumusta? Ba, hindi dapat na hindi gumanda yan. Dapat na talagang gumanda yan. Ano? Tuloy-tuloy mo lang yung pananampalataya at yung pinagagawa sa'yo, no? O anak, ikaw, kung loloobin mo, kagustuhan ng ama na makabalik ka, bukas, makakabalik ka. Ano? Kaya, babanyusan po siya. Kumusta ba?
mababa ang presyo niya. Noon, ano? Hindi, mababang tumaas yun. Tama ba? Mababa ang presyo niya, biglang taas. Kaya siya nagkaganyan. Tama ba? Siyempre, tama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ganito lamang po yun. Minsan po kasi yung tao ay mababa presyo inom ng pagpataas. Masama din po yung bigla. Kailangan gradual yung tinatawag na gradual, ano? Unti-unting paakyat. At pag mataas naman, hindi dapat yung biglang down. Kailangan gradual din. No? Pababa. Hindi tama yung bigla. Kaya, saan po yun? Para yung nag-graduate ka ba? Para yung nag-aaral ka, hindi pwedeng grade 1 ka, agad nag-high school ka. Ano? Sapagkat nandaya ka na noon. Buhay po ba ang Diyos? Kami na mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Dahil may bukas pa po. Nagalit po ba kayo? Masaya po ba kayo? Yan. Yan ang dapat po sa damdamin. Laging masaya. Buti pa siya. Mabuti pa ang masaya. Laging may nararamdamang maganda. Subalit pag nagalit ka, nako, may nagagalit po bang maganda ang pakiramdam? Subalit subukan po ninyong natutuwa, napakaganda ng pakiramdam. Huwag lang sobrang tuwa, hindi na tama yun. Ano? Yung kaloob na biyaya ng Amang tuwa, yung maganda lang sa damdamin, hindi yung kaya ka tuwan-tuwa, tumama ka sa loto. Dahil sa sobrang tuwa mo, inatake ka, patay! Di mo na nabot yung maganda, di mo na pakinabangan. Ano po? Yung sinasabing galak at tuwa, yung dito, yung di mo kayang ipaliwanag, ba't masaya? Ba't masaya ang puso mo? Dahil kay yun. Dahil mula sa Diyos na totoo, sa kanyang espiritu na nanahan sa damdamin mo, tao. Kaya sa inyo po lahat, masaya po ba ang buhay? Kayo po'y magsilaban sa inyong karamdaman, manalig kayong gagaling. Sa inyong kahirapan, manalig kayong makakatighaw. Sa lahat ng pinagdaraanan, manalig kayong may katagumpayan. Kaya sa inyo pong lahat, magsiuwi na tayong lahat.